Good morning sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong NBI. Natapos na ho sa kanilang investigasyon kay Vice President Sara Duterte. This is in relation to her contract with someone else, di ba? Para isyukti etong si PBBM, si F. Elisa, at saka si Martin Romualdez. Na kung saan, meron din po siyang nilabag na batas na pirmado pa ng tatay ni PBBM noong 1977 pa yung batas na yon, na pinarurusahan ng parusang kamatayan ang sino man na makikipagsabwatan o sa magsasagawa ng pagtatangkang pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at sa kanyang pamilya, ganun din sa kanyang mga gabinete at sa mga pamilya nito ay papatawan ng parusang kamatayan. Hindi pa ho nadi-defer ang batas na yan. Ano pa rin yan? Gumagana pa rin yung batas na yan. Death penalty parusa dyan. Diba? At dahil wala tayong ganun, so life sentence lang. Now, sabi rito ni Anthony Fadulion ng DOJ, sabi niya, we were informed, so sinabihan na sila ng NBI na natapos na nila ang kanilang investigasyon. Ang bilis naman. Di ba? Kaya ho nila natapos agad. Kasi si Sara hindi po pumupunta eh. Hindi sumasagot eh. Di ba? O sabi rito, but there is a need to evaluate it further to determine. So si NBI nagsubmit na sa kanila ng dokumento na, hey, tapos na po kami. So si DOJ ngayon ang mag-re-evaluate nito para makita talaga nila na planchado na ba talaga itong mga ebidensyang nakalagay rito, yung statements, di ba? Solid ba talaga? Yan yung trabaho ng DOJ. Okay? Sabi niya, to evaluate it further to determine whether the case warrants a preliminary investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. But this is subject to evaluation. Okay? So evaluation na lamang po, which is normal process po ng Department of Justice. Yan. So isa pang sakit ng ulo ito ni Sara kasi kapag siya ho ay na-asunto rito, base ron sa batas na binabanggit ko, sa pagtatangka sa buhay ng Pangulo at ng pamilya nito, si FL, di ba? So madaling mapapatunayan yan. Dahil sa kanyang bibig mismo ho nagsabi na meron siyang kinausap na magsasagawa ng kanyang pagtatangka sa buhay ng Pangulo. Nako, yari nito si Inday. Sanay na sanay sa kultura, di ba? Ayun, sabi ni Cesar Rivera, JDB, kasama pala tayo dun sa Malacanang nung EDSA 3. Nandun kami sa may gate mismo. Tapos meron truck ng sundalo sa harapan. Yung truck ng sundalo, yung pinasok namin, yung katabi namin doon, yun yung nabaril. Sa ulo. Yun yung, kung siguro nandun nakita mo yung lugar na yun, may sumisigaw ng dugo ng masa. Yun. Galing sa dugo at utak nung tinamaan, yung mga taga-Tondo, ginanon yung kamay at sumisigaw sa harap ng mga reporter ng dugo ng masa. So, ano na naman po ang plano rito nilang gawin ng mga Duterte? 'Di ba? Sasabihin na naman gaya ng binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez doon sa Batang Maynila na tauhan ng mga Duterte na hindi rehistrado sa Tacloban, pinakandidato doon sa First District para labanan si Martin. Ano naman sasabihin nila na walang due process? Hindi siya man lang binigyan ng pagkakataon na mapakinggan ng NBI. Pero nakailang patawag po ang NBI. Di ba? Hindi sumisipot eh. Hindi sumisipot. Naturalmente, ang magiging desisyon po ng NBI,
will be against her. Alam nga naman na meron siyang automatic na na tagapagtanggol, 'di ba? Siyempre kontra sa kanya yung magiging resulta. Eh, kasalanan niya 'yan eh. Oh. Isa pa dapat talaga madisbaryan si Sarah. 'Di ba? Yan ang dapat na gawin diyan. Okay? So, iwan muna natin ito and good luck na lang kay VP Sara pag-uwi.